Bago siya naging alkalde, bago siya pinarangalan bilang isa sa mga huwaran ng modernong pamahalaan, si Police Deputy Director General Benjamin Magalong ay isa munang sundalo at alagad ng batas na pumasok sa mga pinakamapanganib na lugar sa bansa, hindi para sumikat, kundi para maglingkod. Sa kabundukan ng Kalinga, sa kagubatan ng Abra, sa mga sityo ng Cordillera, kung saan ang bala ay mas karaniwan kaysa balita, naroon si Magalong, hindi sa loob ng opisina, kundi nasa gitna ng operasyon. Isa siya sa naiilang opisyal na pinili ang pamumuno sa harap, hindi sa likod ng mesa. Katuwang ng kanyang mga tauhan, kasama siyang tumawid sa ilog, umakyat sa bundok at sumuong sa engkwentro laban sa mga armadong rebelde. Ngunit higit pa sa engkwentro sa armas ang sumubok sa kanyang katapangan. Dumating ang pagsubok na mas matindi pa sa bala, ang paghahanap ng katotohanan sa trahedya ng Mama Sapano. Noong Enero 25, 2015, nasawi ang 44 na miyembro ng Special Action Force o SAF sa isang madugong engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao. Habang ang buong bansa ay nagluluksa, pinamunuan ni Magalong bilang pinuno ng PNP Board of Inquiry ang masusing investigasyon para malaman ang tunay na nangyari. Sa harap ng matinding presyon mula sa mga makapangyarihang personalidad, hindi siya nagkubli sa takot. Sa halip, inilabas niya ang isang ulat na nagsiwalat ng kapalpakan, kakulangan ng koordinasyon at ang mga opisyal na umako ng operasyon ng walang sapat na pahintulot. Ang kanyang ulat ay naging simbolo ng tapang, hindi lamang ng isang opisyal, kundi ng isang mamamayang naniniwala na ang serbisyo ay hindi dapat binabayaran ng kasinungalingan. Kaya halina't mas kilalanin pa ang buhay ng isang magiting na general at lingkod bayan na si Police Deputy Director General Benjamin Magalong sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ipinanganak si Benjamin Bañez Magalong noong Disyembre 15, 1960 sa lungsod ng Baguio. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya kung saan ang disiplina, respeto at pananampalataya sa Diyos ay mahalagang pundasyon ng kanilang tahanan. Ayon sa kanyang nakatatandang kapatid na si Ricardo Magalong, bata pa lamang si Benji, halata na ang kanyang pagiging matapang, pero higit sa lahat, makatarungan. Ayaw niya sa panlalamang. Sa murang edad, nakita na ni Benjamin ang kahalagahan ng paglilingkod sa kapwa. Madalas siyang tumulong sa mga kapitbahay, tumatawid ng mga matatanda o kaya'y nagtuturo sa mga batang mas bata pa sa kanya. Subalit higit pa sa simpleng kabaitan ang hinubog ng kanyang kabataan. Ito'y naging ugat ng kanyang matibay na prinsipyo sa paglilingkod. Noong 1978, pumasok si Magalong sa Philippine Military Academy o PMA. Sa loob ng 4 na taon, pinanday siya ng disiplina, sakripisyo at dangal ng pagiging kadete. Bilang miyembro ng PMA Matikas Class of 1982, hindi lamang siya nagtapos na may mataas na karangalan, kundi naging huwaran sa mga kasamahang kadete. Sabi ni General Victor Bata, dating instruktor sa PMA, si Magalong ay isa sa pinakadedikado at matuwid kong estudyante. Tahimik pero matalim, mahinahon pero handang magsalita para sa tama. Matapos ang kanyang pagtatapos, pinili niya ang Philippine Constabulary na kalaunan ay naging bahagi ng Philippine National Police bilang kanyang larangan. Mula rito, nagsimula ang kanyang mahigit 3 dekada ng walang pag-iimbot na paglilingkod. Sa unang bahagi ng kanyang karera, inilaan ni Magalong ang kanyang serbisyo sa Northern Luzon, partikular sa rehiyon ng Cordillera. Dito niya hinarap ang mga hamon ng komunistang kilusan at armadong pag-aalsa. Taong 1990s, habang siya ay nakatalaga sa Abra at Kalinga, pinangunahan niya ang mga operasyon ng Philippine National Police
laban sa mga New People's Army o NPA na sumisira sa katahimikan ng mga barangay. Sa kabila ng panganib, pinili niyang sumama sa mga operasyon sa kabundukan. Hindi siya yung opisyal na nag-uutos lang sa radyo. Siya mismo ang kasama naming umakyat ng bundok, natutulog sa lupa at kumakain ng instant noodles. Ani PSMS Renato Dulnuan, isa sa mga kasamahan niya sa tactical team. Isa sa pinakamahalagang yugto sa kanyang karera ay ang pagkakatalaga niya bilang direktor ng CIDG noong 2013 hanggang 2015. Dito'y pinatibay ni Magalong ang investigasyon laban sa mga high-profile na kaso ng katiwalian at krimen. Bilang CIDG chief, inilunsad niya ang mas pinaigting na kampanya laban sa organized crime, gun for hire syndicates at korupsyon sa hanay ng kapulisan. Sa kanyang pamumuno, na-dismantle ang ilang malalaking sindikato at naipasok sa kulungan ang ilang tiwaling opisyal. Para sa amin, si Sir Magalong ay hindi lang leader, isa siyang huwaran. Hindi siya natatakot kahit pa politiko na ang sangkot. Pahayag ni PCI Inspector Marie Torres, CIDG Legal Division. Hindi malilimutan sa kasaysayan ng pulisya ang trahedyang naganap noong Enero 25, 2015. Ang Mama Sapano encounter sa Maguindanao kung saan nasawi ang 44 na miyembro ng PNP Special Action Force or SAF 44. Sa panahon ding ito, si Magalong ang hepe ng PNP Board of Inquiry na inatasang magsiyasat sa tunay na nangyari. Sa kabila ng matinding pressure mula sa gobyerno, mataas na opisyal at media, matapang na inilabas ni Magalong ang kanyang findings. Kabilang dito ang konklusyon na may pagkukulang ang ilang matataas na opisyal at kakulangan sa koordinasyon sa operasyon. Ang totoo, maraming gustong ipabura ang ilang bahagi ng ulat pero hindi kami pumayag, hindi kami magtataksil sa alaala ng SAF 44. Aniya sa isang panayam. Ang kanyang paninindigan ay kinilala maging ng mga international human rights bodies. Ipinakita niyang kahit sa ilalim ng matinding presyon, ang prinsipyo ng katotohanan ay hindi kailanman dapat isantabi. Pagsapit ng 2019, pinili ni Magalong na tahakin ang politika, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa reforma. Tumakbo siya bilang alkalde ng kanyang bayang Sinilangan, Baguio City, at matagumpay na nanalo. Bilang mayor, inilunsad niya ang Revitalized Baguio Program na naglalayong ayusin ang urban planning, palakasin ang anti-corruption efforts at ibalik ang kaayusan sa lungsod. Mahigpit niyang ipinatupad ang no-contact apprehension, isinaayos ang traffic system at sinugpo ang land grabbing at illegal logging sa mga bundok ng lungsod. Si Engineer Mila Florendo, dating head ng City Planning Office ng Baguio, ay nagsabing hindi lang siya mayor, isa siyang visionary. Gusto niyang ibalik ang dignidad ng lungsod at siguraduhin ang bawat galaw ng gobyerno ay tapat. Pinuri rin siya sa mabilis na pagtugon ng lungsod sa pandemya ng COVID-19 noong taong 2020 hanggang taon 2021. Sa ilalim ng kanyang liderato, naging modelo ang Baguio sa contact tracing system sa buong bansa. Sa likod ng kanyang uniforme at matatag na paninindigan, si Benjamin Magalong ay isang mapagmahal na asawa at ama. Ikinasal siya kay Arlene Magalong at biniyayaan sila ng 3 anak. Sa bahay, iba siya, tahimik, maalalahanin. Kapag off-duty, gusto lang niya nakasama kaming kumain sa labas o manood ng pelikula, ani Arlene. Isa sa mga anak niya, si Martin, ay nagsabing maraming hindi nakakakilala ng soft side ni Papa, pero siya ang nagturo sa amin ng kahulugan ng dangal at serbisyo. Sa kanya namin natutunan na ang pagiging lalaki ay hindi lang lakas, kundi prinsipyo at puso. Sa kanyang 38 taon sa serbisyo, tumanggap si Benjamin Magalong ng higit sa 100 medalya at sertipiko ng karangalan. Ilan sa mga ito ay ang Medalya ng Kagalingan or PNP Medal of Merit, Medalya ng Katapatan sa Paglilingkod or PNP Distinguished Service Medal, Presidential Medal of Merit mula sa Malacanang noong 2015, Outstanding Citizen of Baguio Award noong 2016, Gawad Filipino Award for Good Governance noong 2021,
at 10 Outstanding Filipino Public Servants or TOPS noong 2022. Ngayong tumuntong na siya sa kanyang senior years, marami ang nagtatanong, ano ang iniwan ni Benjamin Magalong sa bayan? Para kay SPO2 Carlos Navarro, isang retiradong pulis, ang iniwan ni Magalong ay paniniwala na pwedeng maging matuwid ang pulis, na may pwesto pa rin ang katotohanan sa mundong puno ng kasinungalingan. Para kay Mayor Magalong, ang pinakamahalaga ay ang pamana ng mabuting halimbawa. Hindi lahat kayang gumawa ng tama kapag mahirap, pero doon nasusukat ang tunay na lider. Hindi sa dami ng medalya, kundi sa dami ng buhay na na-inspire mo. Sa bawat tungkulin, sa bawat desisyon, sa bawat patak ng pawis at luha ng paglilingkod, isinabuhay ni Benjamin Magalong ang pagiging tunay na alagad ng batas na hindi lang sumusunod kundi nagpapakita ng tapang, puso at dangal. Ang kanyang kwento ay paalaala sa ating lahat na ang katotohanan ay hindi kailanman dapat ikompromiso at ang serbisyong may integridad ay posibleng maisabuhay para sa pagmamahal sa ating bansa. So ngayon, alam mo na ha?